Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang, Windang, Windang. Mga kawindang, ngayon ay may ikikwento ako sa inyong isang alamat. Isang dating masaganang bayan sa tabi ng baybayin ang nakaranas ng taggutom. Paniniwala ng mga mamamayan doon na ang dragon na si Bakunawa ang umuubos ng kanilang mga isdang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Siya ay sinasabing nangangain ng tao. At kung 6 sa 7 buwan nga ay nakain niya, ano pa kaya ang isang grupo ng mga isda? Paniniwala nila na nakatira si Bakunawa sa loob ng isang kuweba sa ilalim ng tubig. Isang malagim na aksidente ang nangyari isang gabi. Isa sa 4 na mangingisda ang nalunod sa dagat at hindi na natagpuan. Kinaumagahan ay bigla silang may napansin. Isang grupo ng mga isda ang naglalanguyan papunta sa tabing dagat. Naglapitan ang mga mamamayan. Napansin din nila ang bangkay ng mangingisda na nalunod. Ang bangkay ang nilalapitan ng mga isda. Oh no! Bagamat parang ang mga isda ay tila naaakit sa dugo ng tao, mukhang hindi naman ito kumakain ng karne at mukhang hindi delikado. Ang isda ay makinis at palapad. Hinuli nila ang mga isda at niluto. Masarap pala ito. Nabusog ang mga taong bayan at nagawa nilang kumita ng pera sa pagbenta ng mga huli nila. Tinawag nila itong isdang dapa dahil sa kakaiba nitong figura. Kung ang isda ay naaakit sa dugo at kusa ang paglapit nito sa pampang, hindi ito makakain ni Bakunawa. Sa wakas, nakaisip sila ng paraan upang maisahan ng dragon. Windang! Sinubukan nilang magsaboy ng dugo. Dugo ng manok, baboy, baka. Pero walang lumapit na isda. Mukhang sa dugo ng tao lang naaakit ang isdang ito. Isang matapang na mangingisda ang naglaslas ng maliit na sugat sa kanyang daliri. Ang dugo ay pinaagos sa tubig. Tagumpay siya sa kanyang eksperimento. May lumapit na mangilan-ngilan na isda. Pero syempre, sino ba naman ang susugatan ng sarili upang makakuha lang ng ilang pirasong isda? Isang dalagitang nagngangalang Eva ang nakaisip ng solusyon. Dahil ang mga kababaihan ay meron namang buwan ng daloy, pwede nilang magamit yon pang-akit ng isda. Magandang ideya nga naman yun. Tigidong, tigidong, tigidong! Madaming kababaihan ang miyembro ng komunidad. Simula noon, kinukolekta na nila ang regla ng mga kababaihan. Isinasaboy sa tubig habang nakaabang ang mga lambat. Talupat mayroong regla! Lahat ng mauhuli ay pinaghahati-hatian naman ng komunidad. Kung magpapatuloy ang ganito, hindi na sila magugutom. Maaari pa silang umasenso. Mukhang nananahimik naman si Bakunawa. Mukha namang kwento lamang siya. Hanggang isang araw, nagkaroon ng pagtatalo ang mga mangingisda. Oh, come on. Hindi nila pinagkasunduan ang hatian ng mga huli. Tila may lamangan na nagaganap. Humupa ang tensyon sa mga mangingisda at pinalipas nila ang araw na yon. Nagkaroon pala ng sama ng loob ang ama ni Eva, isa sa mga mangingisda doon. Ayon sa kanya, total sila naman na nakaisip ng ideya na yon.
Dapat lang na sila ang mas nakikinabang. Noong gabing iyon, malakas ang buwan ng daloy ni Eva. Inaya niya ang kanyang ama na maglatag ng lambat at magsisilbi siyang pain sa kabila nito. Pumayag ang ama. Nilatag nila ang lambat at sabay lumusong si Eva sa tubig. Dumaloy ang dugo kay Eva na parang agos ng batis. Nakita naman nila ang pagbabago sa alon ng tubig. Hindi nila inaasahan na ang dami ng isda. Dahil silang dalawa lang ang nangingisda, hindi sumapat ang lakas nila upang panatilihin sa lambat ang mga nahuli. Nabutas din ang lambat. Nakalusot ang mga isdang lapad. Humahangos ito papunta sa pinanggagalingan ng dugo. Humahangos ito papunta kay Eva. Dahil sa dami ng isdang dumaan sa pagitan ng hita ni Eva, siya ay nasugatan sa mga paligpik. Tuluyan ding nalagas ang kanyang suot na damit. Lalong dumami ang dugo. Lalong dumami ang mga isda. Sobrang dami, kaya hindi na nakalapit ang kanyang ama. Nagkasugat-sugat na rin ang maselang bahagi ni Eva. Tigidong, tigidong, tigidong. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapasigaw. Wendang! Biglang dumating ang malaking alon. Laking gulat nila na may malaking nilalang na lumabas doon. Ang maalamat na Bakunawa ay totoo. Sumigaw si Bakunawa. Tila napatigil naman sa paglangoy ang mga isda. Nag-iba ang kulay ng mga ito at namutla sa takot. Biglang sumunggab si Bakunawa sa mga isda. Marami siyang nakain. Maraming tumalsik sa tabing dagat. Marami din ang nakalangoy palayo. Matapos ang isang sunggab, umalis agad si Bakunawa. Marahil siya ay magpapahinga uli sa matagal na panahon. Samantalang ang mga isda naman na natira ay nilubayan na si Eva. At tila sa takot ng mga ito, ay nawala na sila ng pagkahumaling sa dugo. Ngunit, huli na ang lahat. Natagpuan si Ebang halos wala lang saplot. Puno ng sugat sa hita at sa maselang bahagi. Wala nang hininga. Mula noon, ang isdang dapa na iyon ay mas naging kilala sa ibang pangalan. Ipinangalan ito sa malagim na sinapit ng dalagita. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Mga Tampalpukenyans, mga kawindang, ito ang episode 11 ng Kwentong Windang. Ang mailap na isdang madalas lamang ay nasa ilalim ng sahig ng dagat. Ang isdang mamink-mink at palapad. Ang isdang pinag-usapan sa social media. Ang isdang kumiliti sa tenga nating mga Pinoy. Ang isdang tampal. Tampalpuke. Ang Tampalpuke. na kulay rosas, namumukat-kat pag hinimasimas. Ang salitang tampalpuke ay hango sa salitang tampal. Sa Ingles ay slap. At sa salitang seryoso
Kailangan pa ba'y paliwanag to? Moving on. Ito ay karaniwang natatagpuan sa Cavite, Quezon at Batangas. Pero ngayon, ay meron na nitong nahuhuli sa may Manila Bay. Kilala rin ang isdang ito sa tawag na isdang dapa, darapa, tatampal, soulfish, palad-palad, flounderfish, at iba pa depende sa lokasyon. Naging maingay ang salitang tampalpuke noong pinalabas ang ika-6 na episode ng Drag Race Philippines. Ito ay nai-ere noong September 12, 2022. Inaliw ni Eva Lequin ang mga hurado sa pag-impersonate kay Rufa May Quinto. Ang kanilang laro ay pagalingan ng punchline. Ang tanong ay fill in the blanks. Para i-represent ang mga Pilipino, Bruno Mars wrote his hit song Blank on the Floor. About your family? Ang sagot ko, favorite ko kasi to, tampalpuke. Noong sinabi ni Paulo na ipakita ang mga whiteboards, nagulat sila sa sagot ni Eva habang in character kay Rufa May. Itong tampalpuke. Ayan, nadawit pa si Flounder ng Little Mermaid. Totoong isda to sa mga Cavite. Shoutout sa mga Caviteans, tampalpukians. Medyo konting clip lang yung kinuha ko. Baka kasi tayo magkaroon ng copyright issues, pero ilalagay ko na lang yung link ng reference article na nakita ko sa description. Medyo nabitin lang ako sa mga references na nakuha ko. Marami pa akong tanong eh. Susubukan kong kumuha ng sagot sa isang expert tungkol sa mga isda. Hindi kasi ako mahilig sa isda eh. Pero mahilig ako sa Kulay rosas, namumukat-kat. karne. Ito yung mga ilan sa mga tanong ko. Nakakita ka na ba sa personal ng tampalpuke? Nakahuli ka na ba ng tampalpuke? Anong klaseng pain ang kinakain ng tampalpuke? Saan madalas natatagpuan ang tampalpuke? Paano linisin ang tampalpuke? Ano ang lasa ng tampalpuke? Malansa ba ito? Anong putahe ang pwede sa tampalpuke? Mahal ba ang kilo ng tampalpuke o nakukuha lang ito na nakatumpok? Ano ang asawa ng tampalpuke? Hindi lang ang tampalpuke ang naikukumpara sa isang parte ng ating mga kababaihan. Mas madalas ay inihahambing iyon sa tilapia. Tigidong, tigidong, tigidong. Pero alam niyo ba mga kawindang, isang babae na pinanganak na walang ari ang sumailalim sa transplant gamit ang balat ng isda? Windang! Si Jocelyn Marino, 23 years old, na mula sa Brazil, ay pinanganak na merong MRKH, Mayor Rokitansky Kuster Hauser. Kung ano man yun. Sorry, baka mali ako ng pag-pronounce. Wala siyang cervix, uterus, or ovaries. Sa madaling salita, imposible siyang makipagtalik o magkaanak. Ngunit noong April 2017, si Miss Marino ang kauna-unahang sumailalim sa neovaginoplasty. Ang mga doktor ay naglagay ng artificial na butas na hugis-ari ng babae at ang molde ay nilagyan ng lining ng balat ng tilapia. Ang balat ng tilapia ay naabsorb ng kanyang katawan at ito ang naging bagong tissue ng kanyang vaginal tract. Sabi ni Miss Marino, bago ang operasyon, siya ay naging depressed at nag-aalala siyang hindi na talaga siya magkakaroon ng intimate relation. Makalipas ang 6 na buwan matapos ang operasyon, sabi niya sa Daily Mail,
It was a wonderful moment because everything worked perfectly. There was no pain, just a great deal of pleasure and satisfaction. Everything felt sensitive in what I'm told is the right and normal way. It was perfectly natural, like the opening had always been there. It felt so good to have something the majority of women take for granted. Ang Tampalpuki. na kulay rosas, namumukatkat pag hinimasimas. Ay, kanina pa ako nagpipigil ng tawa. Pasensya na mga kawindang. Mga girls, women, please take no offense sa episode na ito. Konting humor lang naman to. Tsaka diba may natutunan naman tayo. Kayo nga ang dami niyong tawag sa mga anes namin. Huwag nga kayo. Ayan. Yung unang part nga pala ng story natin, yung alamat, fictional story yun. I mean, ako ang gumawa nun. So, it's my original, original na kwentong windang, So, kinuha ko lang yung characters, Bakunawa, isang sea serpent na kumain ng 6 na buwan, na in love sa mga deity, ganyan. At isa siya sa mga, sa mga dragons ng Philippine mythology. Ewan ko, parang siya lang naman yata yung dragon ng Philippine mythology, sea serpent. Makikita siya sa mga espada ng mga sinaunang Cebuanos. Yan, kay Lapu-Lapu. So, yun, kung gusto nyong malaman yung story ni Bakunawa, comment down below lang din kayo. Baka ma-discuss din natin sa kwentong windang. At saka yung character na si Eva, ayun, bali, kinuha ko lang kay Eva Le Queen na nagpaingay nung term na Tampalpuke. Ayun, so, ayun lang naman. Gusto ko rin malaman nyo sa loobin nyo sa episodes na ito. Kung may tanong pa kayo tungkol sa Tampalpuke o na hindi ko na-cover, story request, comment down below. Hanggang sa susunod na kwentong windang. Ang Tampalpuki. na kulay rosas, namumukatkat pag hinimasimas. Tigidong, tigidong, tigidong!